So ayun, okay. KGX, kamusta tayong lahat? At pag-usapan naman natin ngayon yung mga nakaraan, 'di ba? So, pero tingnan muna natin 'to. So, yung nangyari, ito yung TA natin nung nakaraan. Okay? So, kung papansin nyo, nag-short tayo. So, biglang bumagsak. Saktong-sakto mga idol. Oh. So, I think nakita nyo to. The last two video natin, pinakita natin to bago yung nag-video tayo kahapon na China versus sasali ba ang China, Russia, North Korea, no? So ito yung video natin. So far nung nakita natin ang rejected, pero tingnan nyo, after rejected, biglang lumipad. Pero kung mapapansin natin, nag-drop muna siya hanggang doon sa sinet natin, 'di ba, no? So nagpa-practice lang tayo pero nakukuha. So far tinitingnan natin yung mangyayari ngayon. Ako tinitingnan ko siya sa 4 hours time frame. Kung ito, ililipat ko, kung ito lang ililipat ko, siguro dito sa area na to. Okay? So, tingnan natin kung kayang pasukin yung area na to. Yan. Yan. Siyempre, do your own research, take your own risk, no? So, talagang ano lang tayo dyan. So, titingnan lang natin. So, kung titingnan nyo, we'll try na short position, tapos ang cut loss ko dito sa 106. Okay? 106 ang cut loss and then we'll try na mag-short position. Okay? So, ito lang ano lang to ha. Kumbaga practice lang. Kayo din subukan nyo kasi importante dyan nakikita nyo ano nangyayari. So, nakita nyo, nag-predict tayo dito, nakuha. And then nag-predict tayo dito, nakuha. And then, ito ngayon, ito yung hinihintay natin minsan na dapat yung dapat ka lang, kalmado, no? Dapat yung sabi nga nila patience is a virtue. Okay? So, diyan mo makikita, 'di ba, kunyari bigyan lumipad, hayaan mo lang and then pag nagkalma yung market, doon tayo maghanap ng position natin. Okay? So far, kunyari kung ito and nakuha, no? So, I think siguro kung 20% makukuha, kung makukuha yung 20%, I think good TP na yan. 'Di ba? So, tingnan lang natin. So, pumasok tayo ng 105,300. So, tingnan lang natin kung anong mangyayari dyan bukas, mga kapatid. Low leverage lang. Times 15 sa BTC. 'Di ba? Kung practice. So, kaya, maglapag ka lang ng ganito. Tapos, sabay mag-practice ka na. 'Di ba? So ngayon, kung titingnan naman natin, ano ba ang possible mangyari sa market? Masyadong bullish yung nakikita natin sa TikTok, okay? So tingnan muna natin ang liquidation heat map. So kung titingnan natin ang liquidation heat map, ako lagi kong tinitingnan dito yung 3 days. Yan. So far sa 3 days, wala siyang maliliquidate, no? So may 121, pero ang 121 ay hindi ko makita. So tingnan natin sa 48 hours. Sa 48 hours naman, so wala pa din. Matitindi ah. So tingnan natin sa 12 hours. Okay. Sa 12 hours, meron siyang kailangan i-liquidate dito at meron siyang kailangan i-liquidate dito. Sino ang kanyang i-liquidate? So, hindi ko alam kung saan dyan, mga kapatid. Pero, tingnan natin kung anong possible na i-liquidate niya dyan. Pero ako, tulad ng sinabi ko, nag-set ako ng practice ko dito sa area na to. So, tingnan natin kung anong mangyayari dyan. And then, ano ba mangyayari sa news? No? Kung titignan natin, si President Donald Trump ay nag-announce ng peace. No? Nag-announce ng ceasefire between Iran and Israel. No? Sabi niya, after 12 hours, matatapos na ang gera and sabi niya ganun, magkakaroon na ng peace. Okay? And then ngayon, kung titingnan naman natin about the news, no, titingnan natin, sabi dito, 9 minutes ago, sabi niya, just in, President Trump issues warning to Israel not to drop bombs on Iran following ceasefire, no? So, nagsabi na siya sa Israel, mga idol, no? Israel, do not drop those bombs. If you do, it is a major violation. Bring your pilots home now. Nag-ano na si President Donald Trump. No? President Trump says, both Israel and Iran violated the ceasefire. I'm not happy with Israel. Not happy with Iran also. Okay? So, kung titingnan din naman natin dito, ganun din, no? So, the ceasefire is now in effect, no? Please do not violate Donald Trump, President of the United States. So, pag pininta naman natin dito kay Watchers Guru,
So, bullish sila sa Bitcoin. So, totally bullish sila sa Bitcoin. Pero, kung titingnan nyo, kapag, kapag nagkaroon ulit ng gera yan, no, panigurado ang market natin. Ayun din, sasabog din. Kung mapapansin nyo, di ba, may effect. May effect yung mga nangyayari, di ba? So, tingnan nyo, nung pumasok ang United States sa war, nakita nyo, biglang bumagsak yung market, di ba? Kaya sinasabi nila, wala sa market yan, nasa candle yan, nasa graph yan. No? Ako hindi ako naniniwala sa ganon. No? Kasi katulad yan, kung titingnan natin, sabi nila last bull run, ang nagkaroon daw, bakit daw nagkaroon ng bear market? Dahil daw sa pagbagsak ni FTX. Pero hindi lang yun, ako para sa akin dahil din sa war between Russia and Ukraine. Tapos tumigil sa mina ang Chinese, no? Tumigil ang Tesla sa pagtanggap ng Bitcoin. So, ang dami rin. Kaya sabi ko sa inyo, importante din yung alam niyo yung mga nangyayari sa market kasi yun ang basihan ko. So, kung titingnan natin ngayon, kapag nagkamali ang Iran at Israel ngayon, possible baka magkaroon ng correction ulit dito sa area na to. So, kung titingnan natin, ang CME gap ng 93,000 is nakuha na. Pero meron ding CME gap sa 93. So, ito yun. So, wag natin kakalimutan to mga kapatid. Kung titingnan nyo, napakabilis ng drop ng market, napakabilis din ng lipad. Kaya, para sa akin, pag nagkaroon ng matinding war, possible, biglang bumagsak. Sa 4 hours time frame, kung makikita natin, downtrend ang market. Pero sa 1 week time frame, kung mapapansin natin, nagsisimula pa lang tayo, no? Double top bottom, naka-double top siya, head and shoulder, possible magkaroon ng drop. So, for me, nasa downtrend pa rin ang market, mga kapatid. And sa downtrend pa rin siya. So, tingnan na lang natin kung anong possible na mangyari. At ito, simple na analysis lang. Kaya sabi ko nga sa inyo, mas maganda kayo din mismo, kayo din mag-aral, no? Kayo maniwala sa mga nakikita natin. Ito nakikita niyo sa akin, this is not financial advice, pero tulad ng sinabi ko, mas maganda alam natin lahat. Okay? So, sama-sama tayong mag-aral, sama-sama tayong tawag dito, matuto, mga kapatid. Okay? Saludo sa inyong lahat at magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid.